Yun, palakpan po natin our CEO, Mr. Jurgen Gonzalez! Kaya, magsusulat ako. Yun. Okay lang po ba kayo? Yes! Ang dami po pong natutunan kay Sir Jurgen? Yes! Okay, bibilisan ko lang siguro ng isang oras ako. Anyway, pag-usapan po natin, ang ganda po kasi kanina habang nakikinig ako kay Sir Jurgen dyan. Sabi ko, siguro magandang topic natin pag-usapan right now. Ano yung gagawin nyo on your first 6 months? Starting today, hanggang first 6 months nyo po sa Ascendra. Okay po ba yun? Yes! Okay, number 1 na kailangan nyo lang po gawin. Kailangan po natin maintindihan kung ano po ang nangyayari po sa inyo. Yan po kung ano yung naging program nyo. Ibig sabihin, kaya majority kayo nandito kasi gusto nyo magbago yung nangyayari sa inyo. Tama po ba? Yes. Kung hindi magbago, mas maging better. Now, hindi po siya magiging better, hindi po siya magbabago kung hindi ka magre-reprogram. Kasi ito ang hindi natin naiintindihan, reprogram. Lahat po tayo ng program lang. Kung ano po ang paniniwala mo, kung ano yung belief mo, hindi yan ang totoong belief mo, yan ang binigay po sa inyo. Okay? Para mas maintindihan natin, don't get offended po sa mga religious na tao. Kadalasan, kung ang magulang mo Catholic, ikaw, pag ang magulang mo Muslim, ikaw, ibig sabihin, may factor kung sino yung sinundan mo. Now, may mga tao na hindi kumakain ng karne kasi ang paniniwala nila hindi maganda ang karne sa katawan. May mga tao naman na hindi kumakain ng shrimp, hindi kumakain ng crabs kasi ang paniniwala nila hindi rin maganda yung mga ganong klaseng pagkain. May iba naman na walang limit, kahit ano, kinakain. May iba naman na vegetarian. Now, ang bottom line doon, kaya siya nagiging mali kasi tinuro sa'yo na maging mali. Do you get my point? Okay. Ibig sabihin, dapat maintindihan po natin, pansinin mo ang Pilipino, ayaw natin ng pera. Pag pinag-uusapan ng pera, masama. Pero lahat naman tayo, meron po bang gusto magtrabaho na walang sweldo? Di ba contradicting yun? Na minsan kaya, sabi ko, bakit may mga taong nahihirapan umasenta sa buhay? The point na ang tingin mo sa pera mahirap or ang tingin mo sa pera masama, pag masama ang tingin mo sa pera, gusto mong lapitan o hindi? Di kung hindi, di lalayo din sa'yo ang pera. Kaya dapat maintindihan natin, ang pera, hindi po siya masama. Kasi ang pera, nakakatulong siya para lalong gumaan ang buhay natin. Nagiging mapangit ang pera kung sinasamba mo na ng sobra na halos lahat-lahat na lang yun ang ginagawa mo. Pero kung balanse ka, I don't think na masama po ang pera. Kaya dito sa reprogram, ano po ba yung mga program nyo na hindi po nakakatulong sa inyo? Katulad ko po nung nag-network ako before, bago ako nag-networking, mahihain ako. Hindi po ako mahilig makipag-usap sa tao. Pero nung nag-networking ako, kailangan ko makipag-usap. In short, pinag-aralan ko paano kumapalang mukha ko. Dati hindi ako marunong kumausap ng stranger. Pinag-aralan ko pa paano kumausap ng stranger. Ayokong humawak ng mic. Nung nag-aaral po ako, hindi ako mahilig magsalita sa school. Pero nung nag-networking ako, pinag-aralan ko pa paano matuto humarap sa tao kasi yun ang kailangan. In short, you should learn tanggalin yung mga ugali po ninyo na nakasanayan po ninyo na hindi po nakakatulong sa ginagawa po ninyo. Clear po ba? Yes. Ngayon, after ma-reprogram, anong sunod na kailangan nyo gawin? Teka lang, nagbabasa ako ng kopya ko. After ng reprogram, anong sunod? Magda-download na po kayo ng mga ugali na kailangan po ninyo para maging successful dito sa ganitong klaseng negosyo. Ano po yung mga ugali? Sige nga, tulungan nyo. Anong ugali dapat na meron kayo para kayo maging successful dito? Masipag. Ano po? Approachable. Ano pa? Kasi pansinin mo ha, kung ano yung ugali mo, kaya lang naman yun ang naging ugali mo kasi yan ang naituro sa'yo.
Yan ang naituro sa'yo, ibig sabihin, pwede mo rin yan makalimutan at turuan mo yung sarili mo ng bagong klaseng pag-uugali. Nagigets po ba ninyo? Bakit ang Pilipino nahihirapan yumaman? Una pa lang mali ng tinuro na dapat mangarap ka, mababa lang. Doon pa lang, sablay na yun. Kasi paano ka aasenso kung ang pangarap mo? Di ba, bahay? O di ba, bakit hindi? Bahay, mansion. Di ba, doon pa lang eh. Noon na, buti nga ngayon nagbabago ng Pilipino kasi na-expose na rin po tayo sa iba't ibang lahi, iba't ibang culture. Pero noon, ano ang national word natin? Maya. Di ba, ang daming matitinong ibon, yung pagkaliit pa yun. Ang gulo eh. Horror films. Pag horror films po sa ibang bansa, vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira? Mansion. Castle or mansions. Yung horror film sa atin. Kilala niyo si Undin? Di ba sa inodoro pa lumabas? Ang horror film sa atin, mahirap, di ba? Punit-punit ang damit, di ba? Doon pa lang, nagkukondisyon na tayo. Ang question kasi, itong ibang topic nga lang to, hindi ko nadaanan kasi mapapahaba. May nagkukondisyon sa Pilipino na huwag tayo maging mayaman. Para sila-sila lang ang laging Mayaman. kaya hindi tayo, kaya ang paniniwala natin mahirap ang Pilipinas. Kung totoo pong mahirap ang Pilipinas, bakit ang daming sumakop sa atin na iba't ibang bansa? 300 years tayong kinolonize ng Spaniards. 1 year tayong kinolonize ng Japan. Kinolonize tayo ng US. Kayo mag-isip, magnanakaw ba ang magnanakaw sa isang lugar na wala siyang nanakawin? Kaya tayo kinolonize kasi ang daming yaman ng Pilipinas. Natural resources, napakaganda. Ang ganda ng klima natin, totoo po, hindi po magandang snow. Maganda lang po siya tingnan sa TV. Pero pag actual nasa snow ka, hindi po yun nakakatuwa. Kasi si Sandro po mismo, nakaranas po yan sa Korea. Nag-inuman po kami, bumaba ng hotel, bumaba ng elevator, nakalimutan magdala ng susi. Ayun, nandun sa labas ng hotel. Ilang oras ka ba nasa labas? 2 oras. Hindi siya mamukha anong bantay sa hotel. Hindi na siya pinapasok sa labas, pinalabas siya. Eh gaano kalamig doon? Hindi po maganda. Ang lamig, ang snow, hindi po maganda. We have a perfect climate sa Pilipinas. Napakaganda po ng klima po natin. Kaya marami nagkaka-interest sa Pilipinas kasi talaga napakayaman po natin. Nagkataon lang na ang mga tinuro sa atin na mahirap tayo. But actually, kung maniniwala po kayo, ida-download nyo kayo. Ngayon, mayaman kayo, mahirap. Top earner kayo, hindi. Dapat ganoon. Kasi habang lumalaki, parang kasalanan ng mangarap. Hindi nyo pa napansin? Minsan pag nangarap ng yayaman lang, sasabihin sira ulo na to. Ang sarap-sarap ng buhay ng mahirap. Di ba, delikado ang buhay ng mayaman? Di ba may mga ganun? Kung gusto mong imaman, delikado ang buhay. Mas delikado po ang buhay ng mahirap. Di ba pumunta ka sa lugar ng mayayaman, kahit may cellphone ka, ilagay mo sa tabi-tabi, hindi na mawala eh. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, kahit nakatago yung cellphone mo, nawawala eh. Di ba? Maiba ako bago may oras pa naman siguro. Okay lang ba magkwento muna ako? Naminis ko rin po yung ganitong mag-talk sa crowds ka live. Alam niyo po ba na may na-invento na robot, AI na robot na nanguhuli ng magnanakaw? Alam niyo po yun? Ginamit po yun sa Japan. After isang buwan, nakahuli ng mga 10 magnanakaw. Ganun kagaling yung robot. Ginamit sa Amerika. After isang buwan, 20 magnanakaw ang hinuli.
Sabi nila gamitin natin sa Pilipinas. Malapit sa Pilipinas. Wala pang isang araw. Nanakaw na yung robot. Okay. Joke lang yun ah. Magka-seryoso yun. Ngayon, balik na nga tayo dito kung anong panahon pinagsasabihin. Download ko kayo ng ugali po ninyo na alam niyo kung makakatulong. Kung mahihain ka dati, kaya ka lang mahihain kasi hindi ka lang exposed. May mga lalaki ba dito na mahihain kapag may mga magagandang babae? Pag may magandang babae, parang hindi mo nakakausap? Isa lang ang sagot dyan. Nasanay ka lang na yung mga kaibigan mong babae, pangit. Kaya dapat, maghanap ka ng mga bukod sa una, lahat po ng una nakakakaba. Naalala niyo yung first kiss niyo? Oh, nakakaba hindi. Sige, ganito ko sa inyo yung first kiss ko sa babae. Hindi ko yung makalimutan kasi bata pa ako at nasa loob kami ng tricycle. Galing kami simbang gabi, yung ex ko, sabi ko, maglalakas doon ako. Magpapaalam ka bata eh. Sabi ko, psst. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pwede yung pakis. First kiss ko yun na, yung kabang mo talagang gano'n na hindi mo alam kung ano. Mas kinabahan ako sa sagot. Kasi sabi, sige. Hindi ko alam gagawin ko. First time, di ba? Okay, first time bang magaling? Wala. First time. Basta ang alam ko, nakikita ko sa TV dati, pag magkikis, pipikit. Pag sabi niya, sige, pumikit ako. Sabi ko, ano yun? Ano na gawin? Tapos, kumanan ako lumingoy, nakiramdam ka. Tapos, yung unti-unti nang mag-kikis kayo. Kabado ako kasi alam ko, pag nag-kiss ang babae lalaki, mabubuntis ang babae. Kasi kung sinuuna ko, mga pelikula, di ba? Kung naalala niyo mga 90s, yung shadow naman, hindi naman pinapakita yung actual eh. Shadow, kikis, iiga, sunod na scene, buntis na. Pero hindi naman pinapakita yung actual. Sa unang kiss, kabado. Kasi di ba, dahil paniniwala na parang na daw lumilipad, parang ano, marami ganun eh. Now, pag ang kiss inulit-ulit mo, nakakaba ba? Pag inulit-ulit mo, may kaba ba? Di ba na-excite ka na? And that is the formula ng lahat. Anything na una niyo pong gagawin, kakabahan mo. First ako, hindi ko makalimutan, first na hawak ko ng mic, isang linggo nag-prepare ako ng sasabihin. Sabi sa akin ng apply ko, Joseph, ikaw ang mag-share after ng presentation. Ang turo sa amin, pag sinabi ng apply, laging yes apply. Ang sabi ko, yes apply. 1 week, nagre-review ako ng sasabihin ko. Habang palapit na yung araw, excited ka. Nung araw na yun, napapalitan na yung excitement ng kaba. Umaga, kabado na ako. Grabe, natutok na ako. Nung palapit na, grabe na yung kaba ko. Nung nagtutok na yung upline ko, lalong kabado na ako. Nung ini-intro na ako, yung ganun yung ako. Okay, welcome natin Mr. Joseph Lee. Ang attendees ko po, 5. 3 doon, member. 2 lang ang guest. Nakarap. Pagtawag ko sa akin, pagtawag ko ng mic, block out lahat ng sasabihin ko. Wala akong maalala. Sabi ko na lang, pakibalik na lang to kay Upline! Buti na lang yung Upline ko, magaling. Bakit siya magaling? Kasi sabi sa akin, Joseph, congratulations, ang galing mo. Sabi ko, lugo-lugo tong Upline. Wala na akong nasabi, ang galing ko lang. Tapos ikaw, ba't mo nasabi magaling ako? Kasi humawa ka ng mic. At may nasabi ka. Kasi may mga iba na hindi man lang humahawak ng mic. Buti na lang yung upline ko, magaling tumuri. Kaya kayo, the moment nag-handle na kayo ng tao, regardless po anong nagawa nila, purihin nyo sila. Kasi isang tao pag pinupuri mo, lalo nilang ginagawa yung pinupuri mo sila. Nagigets mo ba natin?
yung tao na ayaw mo yung ginagawa niya, na lagi mong pinagsasabihan na huwag gawin, lalong ginagawa. Nakaka-relate? Kaya ang pansinin nyo, yung magandang nagawa niya, puri-purihin mo, lalo niya yung gagawin. In short, marami pa mong ugali na hindi ko na dati ugali. Pero dinownload ko po sa sarili ko. Paano ka nagda-download? Simple lang. Maghanap ka ng tao na gusto mo yung ugali mo. Maging kaibigan mo, maging kasama mo. At gawin mo yan kahit man lang isang beses isang araw. Ang isang araw na ginagawa mo araw-araw, magawa mo ng isang buong buwan, magiging ugali mo na. Kaya in short, kahit ano po ang ugali po ninyo, thank you po. Kahit ano po yung ugali nyo, pwede po yan mabago. Clear? Irregardless of your age. Kahit bata ka, may edad ka, kung ano man, pwede ka pa pong pwede ka pa pong magbago. Kalimutan na po natin yung ugali na yung panahon namin. Diba? Ang tagal na po niyan. I-move on na tayo. Okay, pwede ka pang magbago regardless ano po ang age. Kaya po ba? Yes! Reprogram, mag-download ng mga ugali, magtanggal ng mga hindi magagandang ugali na kasanayan mo. Okay? Ulitin ko, paano kayo makakapag-download? Gawin nyo araw-araw for 21 days straight. Kung lagi kang late, try mo lang 21 days na huwag ka nang malate. Yung ika-22 days, effortless na sa'yo ang pagiging hindi late. Clear? Okay. Ngayon, after download, anong sunod? Kailangan ka magkaroon ng mga skills. Ito hindi ko ito madidiscuss pero basic lang. Matuto kayo number 1 mag-invite. Matuto kayo mag-prospect. Kung mag-prospect list kayo, much better po kung dalawa kasi pwede ka mag-offline, pwede ka mag-online. Sa offline, mas maganda may script ka na sa sasabihin mo. Para kahit makalimutan mo, alam mo pa rin yung susundin mo kasi na-practice mo. Kaya kami dati, hindi kami nagsusuot ng relo. Para pag may tao, may relo, tatanungin namin, anong oras na po? Tapos kadalasan, iba, tatanong pa lang ng tatanong hanggang darating ang point, ikaw tatanungin. Ano ba ginagawa mo? Ay, hindi, nagninegosyo kasi ako. Yun ang pwede mo nang mapresentan. That is offline. Sa online naman, mas maganda po, dapat lahat kayo maging content creator na. Paano ka magiging content creator? I-vlog mo buhay mo. Naglalaba ka? I-vlog mo, i-live mo. Habang naglalaba ka, magkwento ka. Grabe, ang ganda ng negosyo namin. Galing ako sa Ascender, daming tao. Yun naman, may kausap ka lang. Meron at meron manonood sa'yo kasi yun na yung tambayan ng tao. Noon, mga 90s, kung inabot niyo pa mga sari-sari store, anong tambayan dati? Di ba pupunta ka sa sari-sari store, kakain-kain ka, mag-aabang ka ng mga naglalakad. Tapos papansinin mo kung ano mga nangyayari sa buhay-buhay nila, tama? Ngayon, ang tambayan natin, nagsuswipe ka. Nasa bahay ka, nakahiga ka, swipe. Pag na-curious ka, papanoorin mo. Kaya ang labanan ngayon, pinakamadali, huwag kang mangopya ng ibang tao, kopyahin mo na sarili mo. I-vlog mo kung sino ka. Kasi lahat ng tao, hindi kayo nakakita sa TikTok, kung hindi mo natutulog, binablog. At meron ako one time, inabot ako ng 5 minutes. Natutulog. Dumaan sa ano ko. Pinanood ko. Tapos mga 5 minutes, anong ginagawa ko sa buhay ko? Ba't ako nanonood ng natutulog? Hindi mo kasi mga timing, yung wala ka naman nagagawa, ay wala kang ginagawa na nililibang ka. Ang tuwan-tuwa sa akin lagi si Tin, yung nanonood ako mga nagla-live sell. Yun ang event, alam mong ano, tuwan-tuwa ko silang panoorin. Tapos ang dating gustong-gusto ko rin yung ang tawag ko online pulubi. Sino yung online pulubi yun? Ice cream! Rose! Wanda pa yan, binibigyan pa yan minsan ng pera. Di ba? May pera dahil pwede ka mag-donate. Yan tawag ko doon online pulubi. Nag-upgrade na sila kaysa pahingi. Ini-entertain nila ang tao, mas magbabayad ka. Okay. Lahat na po tayo na sa software. Ulitin ko, pag gagawa kayo ng video, anong mararamdaman nyo muna? Kakabahan kayo. Ako ang tagal ko na po sa public speaking. Nung first time ko pong nag-vlog, nako-corner na ako sa sarili ko. Mag-isa ka sa kwarto mo o sa bahay. Hello, good morning, brother! Kung ano mo, tanga na mag
Isa lang pala ako kausap. Parang ang feeling ko talaga nun na, pero kaka-vlog, hanggang naging natural na. Kaya huwag niyong isipin na kailangan niyo maging magaling sa umpisa. Ang importante, subukan niyo lang, gawin niyo lang, at maging better ka lang kahit everyday pa unti-unti, gagaling pa rin po kayo. Okay, kaya po, anong dapat niyo gawin sa online? Mag-vlog lang kayo ng mag-vlog. Anong sasabihin niyo? Kahit anong gusto mong sabihin, sabihin mo lang, okay na yan. Magreklamo ka na, mahal-mahal ng karne kayo, okay lang. Ang marirecord mo dyan, yung mga mareklamo din. O ngayon, at least yung mga mareklamo, nakabuo ka din ng isang reklamador ng grupo. Ngayon, ang sunod mo, tara, gusto nyo bang extra income para may kitain tayo? Grupo pa rin yan eh. Nakikita nyo ba? Kaya, dapat matuto kayo dito sa skills, matuto kayo mag-create ng prospect, maghanap ng prospect, mag-present ng business. Pag nag-present po kayo, hindi nyo po kailangan i-explain lahat. I-explain nyo lang kung ano ang interest ng tao. Makikita nyo naman kung paano sila nagkakaroon ng interest sa reaction po nila. Kung ang mukha nga nila na oo lang ng oo na hindi na nakikinig, ibig sabihin hindi siya interested. Kaya hindi din po kayo matututo magbasa ng tao kung hindi po marami ang nakakausap nyo. Kasi minsan sa kagustuhan po natin na maging perfect lahat ng ginagawa natin, wala na tuloy tayo nasisimulan. Hindi mo na ako magre-record kasi mahiyain ka. Hindi mo na ako magre-record kasi hindi pa ako marunong. Okay lang po yun. Kahit mali-mali ang sinasabi mo. Hindi naman alam ng prospect mo kung ano sinasabi mo. Alam nga naman ikaw na i-correct. Mali naman marketing ba? Ganito marketing ba ninyo eh? Kaya nga prospect yan kasi wala din po yan alam. At majority po sa pag-network, ito lang sigurado ko. Pag presentan ka ng marketing plan, dalawa lang maaalala mo. May babayaran ka at yayaman ka. Yung the rest na sa loob, hindi mo na naiintindihan na. Kaya hindi nyo po kailangan maging sobrang galing sa umpisa. Ang importante, simulan nyo lang. Kaya po ba na maging content creator na? Yes! Kaya po ba mamaya mag-upload na kayo? Yes! Okay, sigurado yan. Yes! O, kaya dapat ang ma-download yung ugali, tumutupad sa usapan. Kasi kung ang ugali nyo dati, ang hiling mo mga ako nang hindi mo tinutupad, sigurado ko hindi ka na naman mag-upload mamaya. Eh gusto mo ng bagong resulta, hindi ka magkakaroon ng bagong resulta kung hindi mo babaguhin ang ugali po ninyo. Clear? Okay, after nagre-program ka, nag-download ka, nagkaroon ka ng skill, ano mangyayari? Magiging kaya sa amin po, uso po yung tinatawag na Happy New You. Every year, may mga iba sa amin, nag-iiba po ng tao. Ako po, way back 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago, nag-iiba po akong tao. Kasi may mga ugali po akong binabago, may mga ugali akong tinatanggal, may mga ugali akong tinadagdag. Kaya dito, create ka ng bagong ikaw. Kasi kung hindi ka mag-create ng bagong ikaw, anong mangyayari? Ito idagdag ko po sa inyo para ma-idea kayo. Ako minsan pag nag-new ako, ultimo mga brand ng damit nagbabago ako. Ngayon po, sikreto ko lang po sa inyo. Kayo lang po nakakaalam nito. Yung brief ko po, siguro mga 12 years nang hindi ako nagpapalit ng brand. Ang paborito ko bench. Teka lang, huwag niya maisipin ng grabe, 12 years. Ang dami ko naman pong break, baka isipin mo. Siguro yung 30-40 atang break ko, hindi mo mabilang lahat kung gaano karami. Ngayon, since sabi ko nga, nagbago na, yun ang isang binago ko. Inipon ko muna lahat ng gamit ko, kasi dami kong mga damit. Tapos ibibilad ko muna ng mga 2 to 3 hours para yung energy ko hindi na magpapanek kung kanina ako magbibilay. Kailangan ko lang maputol yung ano. Ngayon, iipunin ko yun, pamimigay ko ulit yun. Kasi normally, pag may mga bagyo dati, lahat ng damit ko pinamimigay ko. Ang tinitira ko lang suot ko. Actually, hindi natin naiintindihan na pag nawawalan ka, binibigyan ka ng space para magkaroon ka ng bago. But the problem with us, ayaw natin mawalan. Pero gusto natin magkaroon. Kaya ang mundo, marunong siya, talagang kung nananalo na gusto mo magkaroon, may mga tatanggalin sa'yo. Pansinin mo, gusto mong yumaman, tama? Yes! Gusto mong mag-level up sa network, tama? Yes! Di ba may mga downline na nawala sa'yo? Yes! Di
Di ba may mga kaibigan na nawala sa'yo? Di ba meron kang, example, may pera ka dapat, naubos. Akala natin pangit yun. Hindi pangit ang nawawalan. Kasi ang buhay, yin yang. Hindi pwedeng magkakaroon ng liwanag na hindi dadaan sa pinakadilim ng gabi. Clear? Dadaan sa pinakadilim para magkaroon ng unti-unting liwanag hanggang magkaroon ng liwanag. Bakit may mga tao na napakatagal? Kasi ninamnam mo yung sitwasyon mo. Imbes na mag-move on ka, na yung ex mo wala na, hindi ka pa rin makapag-move on. Di yung emosyon mo, nakakonect ka pa rin sa negative. Kaya malungkot ka, kaya lalong miserable nangyayari sa'yo kasi hindi mo siya malabo. Kasi tuturuan ka niya na ang isang bagay, pag hindi magandang effect sa'yo at ayaw mong bitawan, lalala at lalala at lalala lang yan. Hanggang ikaw na mismo sasabi, ayoko na, nakakapagod na, tigil na natin. Kaya lang, ang titigas lang ng ulo natin. We always tend na, hindi na nga maganda nangyayari sa'yo, hindi ka pa nagbabago. Pinaka-bottom line, kung ano ang nangyayari sa'yo, ikaw ang may kagagawan niyan. Hindi ibang tao. Hindi mo ulit-ulit ako niloloko kasi paulit-ulit ka nagpapaloko. Ikaw may kasalanan. Nai-gets mo ba? Eh, ang bagal ng income ko sir, itigas ng ulo ng downline ko, bakit hindi mo palitan? Ba't hindi ka maghanap ng magaan na katrabaho na downline? Bakit ka? Doon ka pwede nandun sa matigas ng ulo. In short, your life will be very easy. The moment na matatanggap mo na lahat ng nangyayari sa iyo, ito may kagagawa. Nagkataon lang kasi ang hilig natin manisi. Nagkasakit ka, may diabetes ka, may high blood ka, anong sabihin mo? Eh gusto siguro ito nung nasa taas. Ikaw yung kain ng taba, kain ng matatamis, tapos bilang ay may kasalanan, yung nasa taas. Alam niyo po ba kung gaano tayo katamad minsan? Grabe ang tamad ng tao na ultimo pag-gising ng maaga, dinadasal pa ba? Lord, sana bukas gumising ako ng maaga. Ano pa ba naman? Ang dami nang iniisip niya. Bakit pag-gising ng maaga, sa kanya mo pa ibibigay? Pero baka di na sila kumain. May alarm clock na. May tao pa sa bahay mo. Sila na lang sana utusan mo na pwede bang gisingin mo ako bukas. Lahat dinadasal natin. Alam niyo kung bakit? Para ano man mangyari, hindi ikaw ang may kasalanan, siya ang may kagagawan. Always remember, we have the free will. Kung miserable buhay mo ngayon, ikaw may kagagawan. Kung maganda buhay mo ngayon, congratulations. Kung maganda nangyayari sa'yo, ikaw may kagagawan mo. Ang bottom line, we should learn to be responsible enough sa mga nangyayari sa atin. Kasi pag ganun, mas madali. Kasi bakit? Pag ang responsable yung ibigay mo sa ibang tao, paano magbabago yung buhay mo kung lahat may kasalanan sila? Na kanino ang power kung may kasalanan sila? Nasa kanila. Pero kung may kasalanan ikaw, nasa iyo ang power na pwede mong baguhin ang nangyayari sa'yo. Clear? Hindi ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo kung hindi ka magiging bagong ikaw. Para ma-remind, may mga pagbabagong simple para ako, pag may bagong goal, may bagong ginagawa. It's either nagbabago ka ng brand ng damit, nagbabago ka ng kinakain, yung paborito ko, hindi ko na paborito, iba yung kakainin ko. Kasi nagre-remind siya sa utak ko na ibang Joseph Lim na to. Hindi na to yung old na Joseph Lim. Habang kinakain ko yung bago kong paborito. Kasi ang paborito mo naman, kaya mo lang naman naging paborito kasi sinayang mo. At kadalasan, may memory. Bakit masarap ang pagkain sa lutong bahay, sa bahay niyo? Kasi may memory nung bata ka. May kalutong siyang memory. Ang memory may power na i-travel ka pabalik. Masaya ka. Narinig mo yung team song nyo ng ex mo. Diba, bilangan na lang ba? Yun yung travel eh. Nababalik tayo ng music. The same thing with the food kasi may emotion. Ngayon, nagbabago ka ng brand. Pati pagkain, binabago ko. Pati pagligo, inaayos ko. Kung dati nauuna shampoo, inuuna ko naman conditioner. Iniba-iba ko lang para masabing iba. Brand ng toothpaste, binabago ko. Toothbrush ko, binabago ko. Dati, grabe, ang paniniwala ko, ang toothbrush hanggang gumagana pa, gagamitin ko. Di ba, tanggal-tanggal na yun. Pwede ba yan? Eh, sabi ko, gusto kong
yumaman, kaya dapat dapat every 6 months ata sa'yo, every month ka magpapalit ng toothbrush. Dapat ganoon. Hindi ka pwedeng yayaman ka, tapos ang utak mo pa rin at ang gawain mo pang mahirap. Paglalabas kayo, kakain kayo. Laging pakiramdaman, sino kayo malilibre? Sino malilibre? Hindi ka niya yayaman, dapat palitan. Labas tayo, libre ko. Dapat ganoon. Pag may bayarin ka, masaya ka. Hindi, grabe bayarin na naman. Diba? Maging masaya ka, yung bayarin mo sa kuryente, ginawa niyang komportable buhay mo. Bakit ka magagalit sa bayarin sa kuryente kung naging komportable naman ang buhay mo dun sa kuryente mo? Naiingat po natin, wala akong mayaman na maliit ang bayarin. Kaya kung gusto mong yumaman, masanay ka na nagbabayad at gastos mo malaki. Clear po ba tayo? Okay. Gusto mo mag-level up. Gusto ko maging buhay ni upline, pero lagi ka nagpapalibre. Hindi balance eh. Kasi kung buhay ni upline gusto mo at si upline mo nang lilibre, ano ka dapat? Nanglilibre ka na rin. Hindi naman kailangan araw-araw, pero gayahin mo rin naman kahit paminsan-minsan. Yun ang sinasabi kong new. Magbago ka ng tinutulugan kung dati hindi ka pa nakakapasok sa hotel, pumasok ka. Wala pong entrance sa hotel. Bakit po kayo natatakot sa hotel? Mag-coffee ka, instead mag-coffee ka sa Starbucks, mag-coffee ka sa hotel. Pareho ang presyo, mas maganda lang ang ambience sa hotel. Nangangarap ka ng kotse, marunong ka na mag-drive. Nakapunta ka na malap ng kasa. Dapat, nakakonvince mo mismo ang nasa taas na gusto mo yung ganun klaseng buhay. May downin ako dati, hindi ko makalimutan. Lagi siyang sumasakay sa akin, nakikisakay. Napansin ko, lagi may susi ng kotse. Sabi ko, pare, di ba susi ng kotse na nasa ano? Sabi, yes, apply. May kotse ka? Kasi lagi ka nakikisakay sa akin. Sabi niya, wala po apply. Bakit na may ganyan? Nagdadasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, may susi na ako. Kotse na lang ako lang. After ilang buwan, nakakotse siya. Don't get offended. I'm sure, alam mo yung tinatawag ng mga ano yung Law of attraction. hindi. Yung walang pera pero nag-ano may pera. Social climber. Lahat ng kilala kong social climber nung high school ako, magaganda ang buhay ngayon. Dinadaw natin dati yung social climber. Tingnan mo yan, wala namang pera, dikit ng dikit sa may mga pera. Wala namang pera pero pumunta sa lugar ng pinupunta ng mayayaman. Kung iisipin niyo po, skill tawag doon. Gaano siya kagaling na wala nga siyang pera, nakakapunta siya, pinupunta ng mayayaman. Gaano kalakas ang loob niya na nakikihalubilo siya sa mayayaman kahit hindi siya mayaman. Hindi ko siya madali, pero ako 100% ng nakilala ko nung high school ako hanggang college na social climber, napaka-successful na sa edad namin ganito. Now, ang point ko ganun din, tingin niyo, top earner po ba kayo? Yes! Kung alam niyo top earner kayo, dapat hindi po kayo nahihiya sa mga top earner. Pag nakukuryente ka ba, nakakita, kanagtatan na, hindi nahihiya ako. Ibig sabihin, magkaiba ang energy niyo. Kaya dapat ma-adjust mo na dumating ang time. Pag may nakita kang top earner, hi upline, kumusta po kayo, bla bla bla. Huwag ka mahiya. Kasi alam mo, darating ang panahon na magiging top earner ka rin. Ako kung nagsisimula sa network, ganyan din ako, nakaupo. Pero tinitingnan ko yung mga katabi ko. Kasi nasasabi ko sa sarili ko, darating ang time, ako yung may pinakamalaking kinikita sa kwarto. Tandaan niyo, sinabi naman sa atin, ask and you shall receive. Ang sabi, pag hiningi mo, bakit ang daming Pilipinong mahirap? Kasi may mga Pilipino, humihiling na yumaman, pero mas madalas nilang sinasabi yung puro kahirapan. Mahirap ang buhay, walang pera, magulo ang gobyerno. Wala kang mahahanap na tama sa taong naghahanap ng mali. At walang makikitang mali ang taong naghahanap ng kaya ano po ba ang gusto nyo? Kung gusto nyo maging tama ang buhay nyo, dapat tingnan nyo lagi ang lahat ng bagay in a positive aspect. Wala kang pera, good news. Motivation yan para lalo kang magsipag sa buhay.
Marami kang utang, ba't ka malulungkot? Tandaan mo, nasa kanila na yung pera nila. Nasa iyo na yung pera nila. Nagamit mo na nga eh. Kung meron mas malulungkot sila, hindi ikaw. Bihira ng utang, hindi na kinabangan mo, nagdadrama ka pa. It's just a mindset. Ang isang bagay na malungkot, pwede mong palitan niya ng masaya. Depende sa gusto mo, programming na binigay. Nagigets mo ba? Down na down na down ka, sagad ka na, pinakagrabing sagad ang problema mo sa buhay. Good news, wala ka nang isasagad. Sagad ka na eh. Pag sagad ka na, anong sunod? Pataas. Gets niyo po ba yun? Yes! Naubos downline mo. Good news! Bakit? Mapapalitan na talaga ng bago. Nagigets niyo po ba? Yung kotse mo na bangga, good news! May kotse ka talaga. Tanungin mo yung mga walang kotse, hindi man lang nababangga ang kotse. Nagigets niyo po ba? Sabi ko nga, nasa program lang po natin yan. We could always be happy every day. Wala ka nang makain, good news. Napaka-effortless ng pagdadayet mo. Yung mga may pera, ang hirap-hirap yung mag-diet. Kasi may pambili. Kung ikaw lang ka-effort lang, dali-dali mag-diet eh. Diba? Guys, pag nagkakaroon ko kayo ng gratitude ng mga nangyayari sa inyo, lalo kang i-bless ng i-bless. Pag lagi ka rin nakatoko sa problema, lalo kang maraming makikitang problema. Kaya anong gusto nyo? Bless o problema? Bless! Bless po ba kayo nandito kayo ngayon? Yes! Bless po ba kayo na isa kayo sa pioneer ng Assembly? Kasi yung sitwasyon nyo po, 1 year from now, sasabihin ng iba, sana sumabay ako. Di ba? Sana nandiyan din ako. Kaya, napakaswerte nyo po. And lastly, nasaan na ba yun? Ano po? Alam ko yun. Okay. Pag nagkaroon ng bagong ikaw, dun ka na magkakaroon ng bagong 100,000, malaki maliit, isang buwan. Very good. Diba? Kasi sa totoo lang po, ibig ng 1 milyon, napakaliit. Ang dali mong ubusin ng 1 milyon. Masasabi mo lang na parang malaki kasi hindi mo pa nahahawakan. Pero pag nahahawakan mo, ay ako napakaliit. Yung anak ko nga lang, ilan? Kinder to. Ang tuition fee, 150,000. Isang taon. Di ba? May mura pa yun ha. Hindi pa yun kasi may ibang 500,000, 1 million. May iba-ibang kategory ng buhay. Kaya nga, kesa ikaw, para ang tingin mo na ang laki niyan, ang daming taong ginagasas na yan isang araw. Now, bakit sila nandun at bakit tayo nandito? Kasi maaga lang yung programming nila. Bata pa lang, iba na ang nung bata tayo, lahat ng galaw panghalit. Gaano kakulit ang magulang noon, nadapa ka na, nasugatan ka na, pinalo ka pa. Tama? Hindi mo rin masisi ang magulang kasi wala naman nagturo paano maging magulang. Kung anong tinuro sa kanila ng magulang nila, yun ang ginagawa nila. Pero maraming mali na kasing nakakaugalian. Nung bata ka, ano sabi ng nanay mo? Anak, pagkakain, tulog. O anak, lakad ka. Nakakalakad na. Nung lumaki ka, natulog ka ng tulog, galit. Nung labas ka ng labas, galit. Puro sila nagturo. Paano tayo maglakad at paano tayo maglakad? Tapos lagi, galit. Hindi mo alam kung saan ka luluha. Nung pinapagalitan ka, tahimik ka. Sumagot ka, bastos na bata to. Di ba? Tuloy. Anong point ko? Kaya ganun din po ang reprogramming ng majority. Kasi, syempre, kahit pa paano yung nakakaangat naman, may mga tutor, may psychiatrist, may mga nag-guide. Sa atin kasi barbaric eh. Ang guide natin, ano ang guide natin noon? TV. Ang katotohanan natin ito. Totoo yan, pinalabas sa TV. Doon nakapis ang reality natin. Unlike ngayon kasi meron ng social media, may internet na,
Kaya dapat mabago po, lalo po sa mga medyo kaedad ko po. Inabot ko ng mga batang 90s kasi inabutan pa po natin ng TV except the mga Gen Zs. Yung mga umabot po, we need to reprogram ourselves. Pero the beauty of life, kayang-kaya niyo pong baguhin. Ito ipupusta ko lahat. Sundin niyo lang pa ngayong araw na to, iba na ang magiging pakiramdam mo. Irregardless may pera ka o wala, irregardless may resulta ka, sundin mo lang to. Sino ka? Ikaw na to. Top earner po ba kayo? Yes! Blessed po ba kayo? Yes! Yayaman po ba kayo ng sobra? Yes! Positive po ba kayo? Yes! Yun lang. Try to imagine anong pakiramdam habang ginagawa natin. Wala ka naman nagbabago sa buhay nyo. Pero yung pakiramdam nyo, ibang-iba na. Kaya simulan, ayusin sarili, ayusin nyo rin yung bahay nyo. Linisan nyo naman. Kahit hindi ka nasa maganda or yayamaning lugar, tingnan mo yung bahay mo na parang pangmayaman. Kasi ang isang bahay na organized, ang isang bahay na malinis, hindi ba na ang pakiramdam mo? Diba, hindi ka naglilinis. Payaman. Pagbaba mo, ang baho. Diba, wala na. Yung kwarto mo, amoy sapatos. Ibagay yung gusto nyong yumaman sa ugali nyo na pangmayaman. Ito din po pasintabi kung sino po yung nandito kahapon. Dito po, nag-soft launching. Naglagay po tayo ng mga kristal para po yun ang nag-a-absorb ng mga bad energy. Ang malupit, kinuha at inuwi sa bahay nila. Balik nila. Kung sino po ang nag-uwi, pakiusap, hindi po maganda yung inuwi mo. Kasi yun ang nag-a-absorb. Dinala mo ngayon, hindi po lahat ng inuuwi maganda. Kaya, kung sino man po, huwag ka na lang umamin. Pagdating mo dito, ilagay mo na sa isang gilid, iwan mo na, lalis ka na. Para at least hindi malaman na ikaw yun. Pero sinasabi ko po, hindi po maganda yung ginawa po ninyo. Maliban sa poverty consciousness, kumuha ka ng hindi sa'yo. Ibig sabihin, negative na ina-attract mo, ang inuwi mo pa, yung panghumihigo ng bad energy. Tapos dinisplay mo pa sa kwarto mo, di ba? Tinabi mo ka, o, tonto ka. Yung pala, yun ang nilalapitan ng lahat ng hindi maganda. Kaya, bigyan ko lang po naalala. Yun lang po ang tip ko sa inyo na ibagay ko na gusto nyo maging mayaman. Pag may nakita ka dyan na 20,100, kung hindi naman sa'yo at nakita mo kaninulog, ibalik mo. Kasi ako I always believe na napakayaman ng taas. We can be very, very blessed as long as na magiging mindset natin kayo. Kasi ako, isipin niyo ako, for 22 years ko sa industry ng networking, tumutulong ako kahit cross-lines ko, tumutulong ako kahit taga-ibang kumpanya. Kasi para sa akin, ang importante, okay naman ako, nakakain ako ng maayos, ba't hindi ka patutulong sa iba? Grabe po yung ginawa ko sa industriya ng network marketing. Nag-o-open ako ng training ko, hindi ko po pinagbabawal, ina-upload ko po sa YouTube para pakinabangan ng lahat. Hindi pa ako bumabanggit ng former company, ang binabanggit ko lagi network marketing para pakinabangan ng buong industriya. And ito pala yung magiging harvest period ko. Ako, sobra po akong touch sa inyo pong lahat, sa nagtiwala po sa amin, sa sumabay. Very rare na may sumasama sa bagong networking company na ang mga sumama kumikita. Commonly, ang sumasama sa paglipat, yung mga hindi kumikita, yung mga laylo, yung matatagal na. Pero dito po sa ating taas po ba, maraming sumabay na mga hindi po masyado malaki kinikita, pero ang dami rin pong sumama na mga malalaki na po ang kinikita. Kasi nakita po nila gaano po ako tumutulong. Kung matulungin na po ako, na distributor pa lang ako, ano na lang kaya ngayon na may-ari na rin po. Kaya, kami, kung meron man po kayong maaalala dito sa Ascendra, tapusin na natin yung kasabihan na sa networking dapat napupuyat ka, walang tulugan, pagod ka, nagsasakripisyo mo pati pamilya mo. Dito po sa Ascendra, pwede po kayong yumaman na magaan, pwede kayong yumaman na masaya kasi sa Ascendra, papadaliin po namin ang pagkuha niyo ng pangarap. Again, this is Joel. Good morning. Teka lang, pagtawagin ko lang po si Sir George. Pwede matawag kay Sir George? Magtatapon lang po kami ng energy sa inyo. Para, huwag naman po kayo magtula.